Yes, folks, mga kababayan na nandito ngayon sa ating Zoom at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, parang people power, kahit magiging martial. Kanya-kanya sila eh. Kailangan na-mute natin yung iba. Ang dami kong... Ano kaya natin mamamute? Ana? mute. Sige, Ana, Ako na bahala, Spock. Yung mga vlogger nila hindi marunong umintindi. So yun na nga, as folks, no, an hour ago ako ay nanawagan na manindigan yung taong bayan dahil hindi lang ito pagproteksyon sa Pangulong Duterte, kundi ang tahasang paglabag nila sa batas, panggigipit, pangaharas, para lang sa kanilang agenda na manatili sa pwesto hanggang 2034. So, sabi ko nga sa mga nakarang vlog na hindi na po ito usapin ng isang tao lang o isang politiko, kundi ito ay larawan kung gaano kabangis, kung gaano kasama ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nananawagan tayo sa ating mga taong bayan, kung gusto nyo pa magkaroon ng magandang bukas ang inyong mga susunod na henerasyon o yung mga kabataan, kailangan nyong ipahayag ang inyong damdamin. Kailangan ninyo ipakita na ayaw nyong pumayag sa ganitong klaseng sistema na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Mag-e-EDSA Jr. sila, mag-e-EDSA. Even sa mga retired police, mga sundalo na binigyan ng pagpapahalaga ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nasa administrasyon pa. Even mga active police na kailangan ninyo ipagtanggol yung tama. Ang tama ba, folks, ang aking pagkaunawa na wala silang warrant of arrest? Wala silang pinapakitang ba't binigay nyo? Wala palang warrant of arrest. Mahina kayo. Sabi lang ni Tore na ito ay dahil daw sa isang international red notice alert. No? Pero nang hiningan sila ni dating Executive Secretary Medialdea bago arestuhin ng presidente ng kopya ng warrant of arrest, wala naman silang napakita. Ba't binigay nyo? Yes. Wala palang warrant of Kasi yung arrest. recent statement, I don't know kung nakadiscuss yun na dito, yung recent statement ng Presidential Communication Office kung saan puro sinungaling yung mga yan. Loko sila, Atty. Claire. Ang sabi dito, kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kung papansinin mo sa unang statement na ito, mga kababayan, kahapon pa lang, actually 2 days ago pa, nagpakalat na sila ng mga fake news, di ba? Dahil ikaw mismo, spokes, no? Meron kang contact or connection sa The Hague. At ito ay in-inquire mo at sabi nga at based sa iyong inquiry ay wala. Maniwala kami sa inyo. 2 days ago, ay nagsasabi sila na merong warrant of arrest, tapos dito sa pangaunang statement nila ngayon, dumating daw ang copy ng warrant of arrest. Di ba? Madaling araw. Posible ba yon? May office, I don't know, ano ang time difference, ano? Madaling araw sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So gusto kong malaman sa iyo bilang isang abogado, sa testamento nilang ito, sa statement na ito, ano ang nakikita mo dito, spokes? Well, unang-una malabo talaga, no? Meron tinatago itong administrasyon sa totoong dahilan kung bakit nila inaresto ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Grabe sila, no? Bago ka sumapi dito sa ating talakayan, ay nakakuha ko ng impormasyon sa The Hague mismo, no? Na there is nothing official pagdating doon sa pag-issue ng warrant of arrest kay Presidente Maniwala Duterte, kami no? sa inyo. Ang alam ko, hindi naman sinisikreto yan kasi linalagay pa yan sa webpage ng ICC at makikita nyo kung sino yung mga tao na mayroong pending warrant of arrest. No? Baka tumakas. So, ang huling impormasyon na directly nanggaling sa The Hague, there is no official confirmation na nagkaroon nga ng warrant of arrest laban kay dating Presidente Duterte. No? So ako talaga ay nagtataka, no? Bakit ganito? No? Bakit parang mas nauna pang nalaman ng administrasyon na ito, no, kaysa doon sa official action ng hukuman. No? So ngayon, nagtataka talaga ako hanggang hindi nila pinapakita yung mandamiento de arresto, nagtataka ako kung ano talaga ang dahilan at inaresto nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yes, folks. At tama ba ang pagkaunawa ko sa mga nakarating na mga informasyon sa atin na sabi nga dito ng PCO, inihain. Nagtatawanan yung mga DDS, parang masaya din yung mga DDS dun, oh. Ang sabi dito, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant
ni dating Pangulong Duterte para daw sa krimen ng sangkatauhan. Ang question natin dito, walang naipakitang warrant of arrest Weh. nung hinihingian ni dating Executive Secretary Midaldea. Ba't binigay nyo? Tama ba? Apo, wala take talaga silang napakita, wala. Ba't binigay nyo? Yes, spokes, pakita take over mo. Maraming salamat. Andito ka na, Mother Dragon. Yes, Prof. Ana. Parang asaya Thank you nila, so oh. much. Nagmadali talaga ako dahil kailangan malaman ng taong bayan itong mga ginagawang illegal ng gobyernong Marcos Jr. na ito. Sabi ko nga, ako, kailangan mangyari ito eh. Kasi parang ang makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya Ayan na naman. ang gobyernong ito. Ah. Kailangan magsakripisyo ang Pangulong Duterte, I believe, Wow. itong mga kaginapang ito ay nadya ng Diyos. Kasi Wow, parang Heso Kristo ah. mga walang hiyang ito. Parang Jesus Diba, Christ ah. Pinlano, matagal na to nilang pinlano. Pero 3 days ago, binabalikan na sila ng Papa. Isa sa entourage ni Marcos Jr., ni Satanas, ng mga Marcos sa Amerika, okay? Ay biglaang nategi o nagurgur. Eh baka naman At ano ito na. ay inaantay natin ang coroner's report dahil allegedly ang kanilang kasama sa entourage, allegedly ay na matay dahil sa overdose ng pulburon. Naku, nila naman. So ngayon, sabi ko nga, ito ay mga kinakarma Uy! na dahil hindi nila kayang pagtakpan ito. The moment na lumabas itong coroner's report patungkol dito sa kanilang kasama, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Oh. Yung bawat plano nilang kasamaan Uy. laban sa atin, sa taong bayan, kay Pangulong Duterte, nauna lagi ang balik. So, I hope, sabi ko nga mga kababayan, itong pangyayaring ito ay inadya ng pagkakataon, inadya ng Diyos na makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito. Hindi, tingnan mo. Alam natin na very strong si Pangulong Duterte, but of course, at his age, age 79 years old, hindi na tama yung ginagawang pangaharas nila. The fact na wala silang pinakitang warrant of arrest at sinasabi lang nila Interpol notice, illegal yung ginagawa nila. Yes po, Prof. Ana. Wala daw warrant of arrest. Illegal. Unang-una, Ayan na. ang issue nga, Mother Dragon, Oh. issue ng illegality. Pangalawa, Wow. confusing. Ano ba talaga? Local na, ano ba yan? Local na kaso? Pag local na kaso, may preliminary investigation. Wala man lang news. Mamaya natin malalaman. He is a former president.